Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Cassandra Leong, at large na ngayon. Itinuturing na ngayong at large si Cassandra Leong. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice matapos matanong ni Senator Risa Hontiveros ang kinaroroonan ni Ong, kasunod ng naging hatol ng korte kay Alice Guo. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, na siyang nagdedepensa sa 2026 budget ng DOJ, napakawalan na si Ong mula sa detensyon ng Kamara. Pinaliwanag ni Gatchalian na tuwing magsasine-die adjournment kasi ang Kongreso, ang lahat ng mga nakakontempt o nakadetain sa Kamara man o sa Kongreso, ay obligado silang pakawalan dahil tapos na ang Kongreso na iyon. Matatanda ang sa ilalim ng 19th Congress na contempt sina Ong at nitong Hunyo, ay opisyal nang nagtapos ang 19th Congress. Ikinagulat naman ni Senator Risa ang impormasyon na ito. Tiniyak naman ni Gatchalian na tinutugis na ng mga awtoridad si Ong at kasalukuyan ng bineberipika ng Bureau of Immigration, kung nakalabas na ba ito ng bansa. May pending case na kasi itong kinakaharap sa korte at may warrant of arrest na laban kay Ong, kaya automatikong may hold departure order laban sa kanya. Na-detain ho siya sa House, and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang... So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Since mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na po siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung hold departure order. No? Samantala, pinakaunang kopya ng Superman Comics, nabili sa auction ng $9 million. Naibenta sa auction sa halagang $9.1 million ang kauna-unahang edisyon ng Superman Comics. Ayon sa Heritage Auction sa Texas, na ang original copy ng Man of Steel Comics ay inilabas noong June 1939, pag-aari ito ng mga magkakapatid mula sa San Francisco. Kwento ng magkakapatid na aksidente lamang nilang nadiskubre ang comics na pag-aari ng kanilang yumaong ina, naglilinis umano sila ng kanilang bahay nang makita ang mga tambak na dyaryo at noon nakita ang comics. Nasa edad 50 at 60 na ang magkakapatid, kung saan laging ikinukwento ng ina nila na mayroong itong mga mamahaling comics collections, subalit hindi niya ito pinakita sa kanila. Itinuturing na ito na ang pinakamahal na comics books na nabili sa auction. Nahigitan nito ang Action Comics No. 1 noong 1938 na unang nagpakilala kay Superman at nabili ng $6 million. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.